Good morning, Jesus!
Jesus. Ayan, what a day to start the week po, mga kapatid. Praising the Lord. Thank you, Lord. Sige, mananalangin mo na. Baka makalimutan ko na naman ang opening prayer. Sister Sally. Okay, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, my Lord. Panginoong Jesus, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa masarap na pagtulog, magandang pagkising. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ay laging sumasa amin. At sa umaga pong ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa inyo ang lahat po ng aming gagawin. Naway ito po ay lahat ay magbigay ng lugod sa inyo at magbigay ng parangal sa inyong banal na pangalan. Panginoon, muli po, basbasan niyo po kaming lahat, simula po sa pag-awit, sa mga patotoo, sa lahat po, hanggang matapos po ito, Panginoon, ay i-bless niyo pong lahat ang aming gagawin. Muli po, ibinabalik namin ang papurit parangal sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. What is the meaning of life is a question that never grows old, mga kapatid. From generation to generation, may mga tao na nagtatanong talaga niyan, what is the meaning of life? For a Christian po kasi, obvious na po yan. Hindi ka na kailangang manghula kung ano ang meaning of life. Because He tells us in His Word, in Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Sa Good News Version po, ang nakalagay doon, they are my own people and I created them to bring me glory. But for some people, medyo mahirap po siyang question na sagutin. Kaya po, ang simple answer niyan ay, we were put on this earth not for our own glory, but to bring glory to the one who created us. At yan po ang karamihan na hindi alam ng maraming tao. That's why many people go about their life na ginagawa ang mga bagay that they are not supposed to be doing. Marami pong mga tao ang ikot ng ikot sa mundo without even considering that God has a plan for their life. Marami pong ganyan, mga kapatid. Pumapasok sa school, kumukuha ng education, magpaplano sa areas ng buhay nila na ito ang gagawin ko. Pag nakagraduate ako, dito ako magtatrabaho. Mga ganong plano ba? They head out in life with all kinds of plans na they made up for themselves. Na hindi man lang po tinatanong na, Lord, ba't mo ba ako nilalang? Ano ang purpose mo sa akin? At saan na ba ako sa kalagayan ko ngayon, dun sa plano mong yon sa buhay ko? Bibihira po kasi ang mga nagtatanong ng ganyan sa Panginoon. Dahil ang akala po natin, we plan our own life, we make our own life. Ganun po kasi ang orientation natin mga kapatid. Pero sa salita ng Diyos, obviously, hindi po dapat ganon. And to ignore God's plan and His timing in living out our life here on earth po is a disaster, mga kapatid. Kasi ang buhay mo sa lupa, i-spend mo siya ng misaligned and out of sync. Alam niyo po ba kapag ka misaligned, naka-experience na po ba kayo na, ako na ulit naka-experience na kayo ng misaligned na ng mga buto-buto? O kaya yung out of sync. Perfect example ng out of sync, yung ating broadcast minsan. Yung buka ng bibig, out of sync doon sa audio na lumalabas. Ganon ang nagiging buhay ng karamihan ng mga tao na nabubuhay lang dito sa mundo, gawa lang ng gawa, nang hindi alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay nila. Kaya po, everywhere you look around, mga kapatid. Makakakita ka ng mga taong miserable, unhappy, and oftentimes, they do not know kung bakit sila unhappy. Because they do not know kung ano ang purpose ng pagkakalikha nila. That's why they get into alcohol, drugs, and all the rest. Ganun pong nangyayari. Parang mga lutang lamang po sa mundo.
feeling unfulfilled and unsatisfied. Kaya kadalasan, opportunities pass them by, mga kapatid, na hindi po nila alam kung ano ang gagawin at kung kailan dapat gawin ang mga bagay-bagay. Kaya maraming mga tao tumanda na nang walang nangyayari sa buhay because they do not know what to do and when to do it. Ang dami po, mga kapatid. Parang tumanda na lamang ng trying to figure out their lives. They tried all the fun answers, kagaya ng drugs, alcohol, friends, kung ano-ano na, even sex. Pero it didn't work, mga kapatid. Kasi after mong gawin ang lahat ng bagay na yon, tapos hindi mo pa rin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, you will still end up feeling empty and void. Kasi nga, hindi mo nagagawa pa kung ano ang dapat mong gawin. No matter what you do in life, you can fill that up, yung void na yon sa puso natin. Because God's plan cannot be filled with any kind of homemade ideas. Hindi po, kahit anong ipalit mo dyan, kapag hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo, sasayangin mo lang ang oras mo, ang effort mo, gawa ka ng gawa, mapapagod ka lang sa buhay nang hindi mo natatagpuan ang hinahanap mo dahil hindi mo alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. You have to know, mga kapatid, para hindi nasasayang yung oras mo at para lumalakad ang panahon sa buhay mo na masaya ka at fulfilled ka because you know that is what God wants you to do in life. So, yung plan po ng Diyos ay the best. It brings Him glory and honor. So, try to find that out. At ang susunod na question po, na magli-lead dun sa unang question ko, na what is the meaning of life, sabi ko nga, sinagot ko, we are created to bring honor and glory to God. And how do we bring glory to God? Abangan niyo po yan sa mga susunod na araw at yan po ang pag-aaralan natin. Kaya naalala ko po yung awitin ng Mami. Amen. Amen. Give glory, and honor to the Lord, for His wonderful and mighty deeds for me. He conquers with His love. Give glory and honor to the Lord. Yan ang dapat po nating gawin sa buhay natin. Thank you, Lord. Alam nyo, bago po tayo pumunta sa mga request niyo na awitin, meron po ako sa inyong gustong ipakitang video. Natatandaan nyo po nung isang araw, sabi ko, paggising sa umaga, umaalingaw nga yung boses ni Sister... Si Jen ba yun? Kala ko kay Beng eh. Kasi naalala ko yung kanta ni Beng na, Christmas time, Christmas time. This time, ang umaalingaw-ngaw yung, good morning. Di ba? Good morning. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na ito pala pong good morning Jesus natin ay naging malaking impact even sa mga maliliit na bata. Gusto ko pong makita po ninyo ang reaction nitong bata na to na every time ipe-play yung ating Good Morning Jesus ay nagiging ganito yung reaction niya. Ito po ay apo ni Kuya Jim at ni Tita Ko, anak ni Sister Levi and Brother Ray. Tignan natin si Jacob.
Ikaw na lang kumanta na. Yan po ang effect ng Good Morning Jesus. Nakita nyo, ang cute-cute niya yan. Alam nyo po ba, yan daw po ang struggle nila everyday. Kasi pag natapos na, iyak na po ng iyak. Everyday daw yun. Tapos, pag tumugtog na yung mga banda, pag kumakanta na daw yung mga banda, yan yung mukha niya ng paganyan-ganyan pa siya, tuwang-tuwa siya. Pero pag tumigil na daw po ang banda sa pagkanta, iyak na naman. Araw-araw daw po yan, mga kapatid. So, i-assume ko na lang na magandang bagay yun, ano? Amen. Oh, amen. Kahit na umiiyak. So, bata lang yun, mga kapatid, na kapag nawala na yung tungkol kay Lord, umiiyak. Tayo po ba umiiyak? Kapag hindi tayo nakipag-ugnay kay Lord, ito bata pa lang. O parang okay lang, meron naman bukas, di ba? So, thank you Lord po at binigyan tayo ng opportunity na ganito para everyday. Alam nyo, hindi po madali ang mag-prepare ng ganito everyday. Hindi po madali. Alam po yan nung mga sa inyo na nagpapadala ng mga sharing, kung gaano katagal ginagawa. Alam nyo ba yung sharing kahapon ni Sister Josibeth? Tumawag siya sa akin nung gabi. Alam niyo po kung gaano daw katagal yung pagre-record niya nung 7-minute video na yon, 2 hours. Kaya nagulat ako. Sabi niya, hindi pala yan madali, sister. Hindi po. Hindi po talaga. Pero kung gaano po ang desire namin na ma-develop sa atin yung everyday na pakikinig kay Lord, kaya po namin to ginagawa. Kasi ang pakikinig po kay Lord is not a one-time or once-a-week experience. It should be every day. Kaya gusto rin po namin na masanay po kayo sa ganoong routine na every day, you have to hear from the Lord. So, Amen. birthday! Happy birthday, Sister Risil Paulino. Sister Lita Rial, kahapon. Happy Yes. birthday. Happy Sino pa? birthday. Sino pa? Sila lang? Mm-mm. Sa araw na ito? Yeah, Okay. sa At araw happy na birthday din kay Sister Nelly Vicenyo ng Talisay kahapon. Birthday din niya. Okay. Sister Salif, sino ang una nating Okay, ang nag-request? una pong nag-request ngayon mga kapatid ay from Ayan. Okay. Sister Mayet. At- Opo. Umaawit Ayan, na umaawit. ako sa iyo, Panginoon. No. Okay. Amen. Sister Mayet Magwar, umaawit, nagpupuri ako sa iyo, Panginoon. From Amen. Australia pa ang request na to. Layo. Umaawit, nagpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa'yo sa bagong buhay.
kailangan ko lang batiin to ha, ang aking tito, bunso ng mga daddy ko. Ayan, Tito Novi, good morning. Ayan, ngayon ko lang siya nakita ulit. Thank you, Lord. At ang susunod po ay galing kay Sister Jasmine Castañeda ng California. Ayan, last week pa niya ito inintay, Sister Sally. Yes, eto Okay. na po. Yeah, Lord, Lord, I want to glorify. Yes. Lord, I want to glorify, I want to magnify in everything I do. Lord, I want to glorify, I want to magnify in everything I say. You see where I'm working or resting. You are all around me on every side. You protect me with your power and your knowledge beyond my thoughts. Lord, I want to glorify, I want to magnify your name. Lord, I want to glorify, I want to magnify in everything I do. Lord, I want to glorify, I want to magnify in everything I say. You see whether I'm working or resting. You are all around me on every side. You protect me with your power and your knowledge beyond my thoughts. Lord, I want to glorify, I want to magnify your name, your name, your Salamat na sa request na yon. Nakalimutan ko na yung ano na yun, yung awitin. Nakalimutan in a sense na hindi mo naman siya nakalimutan. Kung hindi, sa sobrang dami nung awitin na na-compose na after that. Oo. Thank you sa mga ano po na yun, ha. Ang totoo nun, minsan yung ibang mga songs, hindi na namin din maalala po. Kasi yung noon-noon pa talaga. Ang susunod po ay galing kay Sister Marian Borja and Sister Karen Beltran. The Power of His Love.
When you're troubled and feeling so down, don't stay in a corner and frown. Keep this in mind, we have our God to share our loves. So cheer up and stand. Have faith in God. Just pray to Him. Keep on praying. Don't stop believing. That's all we need. The power of His love. Keep in mind, God is powerful. There in your heart, God is faithful. Call to Him, call to Him, call to God. Have faith in God. Just pray to Him. Keep on praying. Don't stop believing. That's all we need. The power is love. The power of His love. Thank you, Lord. Ang sabi ni Brother Jess Evangelio, ang lamig ng awitin, parang aantukin ako. Wag! Pati dito matutulog si Brother Jess. Wag na kayo kumanta. Pagigising mo lang, Brother Jess, matutulog. Baka makatulog si Brother Jess. At, compliment yun. Amen. Oo. Glory to God. So, ang huli pong nag-request ay si Sister Karen Beltran ulit. I depend on God alone. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. He is my
for God to save me. I depend on Him alone. Ayan. Huwag po kayong popwesto, mga kapatid. At totoo daw, masarap matulog ulit, parang hinihele-hele ka. Sister Joy, huwag kang matutulog ulit. At marami pa po tayong pag-uusapan sa umagang ito. Kaya dyan lang po kayo, mga kapatid, at yung mga request nyo po. Di ba? May mga playlist kayo sa mga cellphones ninyo. So, yung mga playlist ninyo, isa-isa nyo pong i-request dito para sa umaga. Yan na rin po ang maging prayer natin. So, mga kapatid, dyan lang po kayo at babalik po kami agad. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Mr. Chet. Good morning, Jesus. Kayo namang dalawa, bumati May kayo. tono, ah. Bati kayong dalawa. Good morning, Jesus. So, salamat sa ating Panginoon at sa umagang ito, meron po tayong makakasama, dalawa ho nating kapatid. Yan. Si Sister Ched Bisite at ang pamilya po ni Brother Elmer Nocum. Ayun. Thank you, Lord. Good morning po ulit. Bago po ang lahat, gusto ko pong ipakilala sa inyo yung aking brother husband. Nasaan nga ba siya? Fresh from Bohol po. Pakinggan po natin yung kanyang sharing sa buhay niya kung paano siya tinawag ng Panginoon. So, thank you, Lord. Brother Elmer, pasok na. Magandang umaga sa ating lahat dyan, sa Comfy Family. Pasensya po kayo't na-delay po ang At flight salamat ngayon. sa Panginoon sa pagkakataon na makabahagi patungkol sa pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Yung lagi niyang tinatanong sa mga manggagawa kung kailan tayo tinawag ng Diyos at kung ano yung ating life verse. Ano ang salita ng Panginoon na ating tinanggap na nagpatibay ng ating pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Unang ang tanong kung kailan ako nag-full-time, summer ng 1993. Napatandaan ko, meron tayong Baguio Seminar. After ng ating Baguio Seminar, pagbaba sa Manila, kinabukasan, I decided to serve the Lord full-time. So, that was 1993. Yung pangalawang tanong naman, ano yung aking tinanggap na salita ng Panginoon na aking pinanghawakan, until now, na aking pinanghawakan. Dito sa Isaiah chapter 46 verse 4. Sabi po dito, I am your God and I will take care of you until you are old and your hair is gray. I made you and I will care for you. I will give you help
and rescue. Yung paano ba ako tinawag ng Panginoon. Hindi naman po dingit sa inyo na ako ay pamangkin ng Daddy Bart, Mami Ligaya. Kami po yung magkakamag-anak nila Pastor Alex. Bali magpinsan po kami. So nung bata pa ako, naalala ko, nasa ang Mami Ligaya, nasa paglilingkod na ng Panginoon. At lagi siyang dumadalo sa bahay, nangangamusta, at talagang yung pagiging giver ng Mami talagang naroon. Bata pa ako na nakita ko na yun, na-witness ko na yun. At yun, sa bilang yun nga yung tirahan ng Mami Ligaya na kami nakatira. At sa baba, paupahan, sa taas po kami, kasi 2-story po yun na bahay. Sobrang tiyaga nga ng mga worker dahil nga, siyempre, wala pang ang muwang sa gawain, deadma lang lahat ng kaming lahat na kamag-anak ng Mami Ligaya. Sa baba kasi meron doon ng upahan, parlor po yun. Ang pangalan ng parlor niya ay Irene's House of Beauty. Ito po yung favorite na beautician ng Mami Ligaya, si Irene Valera. So, po, nalipat po doon yung prayer meeting. Dahil medyo hindi nga po masyadong binibigyan ng pansin yung prayer meeting sa taas namin. Naalala ko noon nga, ang mga nagpupunta noon, sila Pastor Ray, sila Mami Tess, na naisip ko nga ang mga pinapadala pala sa aming mga worker noon, hindi basta-basta. Kumbaga, sa ranking mga general, parang gano'n. Doon kami kamahal ng Panginoon. And yet, hindi kami masyado. Lalo ako, naalala ko minsan nung dumating si Pastor Ray sa bahay para mag-pray meeting. Pinagsalang ko ng pintuan. Kasi baka maimbitahan ako umatin. So, gano'n kami. Hindi kami masyado sa prayer meeting. Lalo ako, sabi ko nga ang matanda lang yan. Pero salamat sa Panginoon at sa katyagaan ng mga manggagawa na na-assign sa pulog. Talagang pinagtyagaan. Di lang kami, pati ako lalo. So yun po, salamat sa Panginoon, napaupo sa prayer meeting. At yun, dahan-dahan, patuturuan ng salita ng Diyos at naliliwanagan. Until such time, aking unang kapatid na nag-full-time, si Sister Elisa, ay bagong panganak pa lang, may baby pa lang. At siya po yung nakatira sa ating center na sa Compi, tumawag sa bahay at tinawagan nga ako na nagre-request na baka pwede raw akong makatulong sa kanya sa pag-aalaga ng kanyang baby, si Risu. Yan, si Risu Orap. So yun po, pagamat alam ko ang ginagawa sa center na prayer meeting ng mga tao doon, gano'n, mga workers, parang baga hindi ko mundo yun. Pero nagtataka rin ako sa sarili ko, bakit ako pumayag? Diba? Pagamat alam ko kapatid ko yun, kailangan ko tulungan. Pero syempre meron akong agam-agam na yung gagawin ko doon. Baka maboard lang ako doon. Pero yun nga, ako yung umuo, nagpunta ako ng Compi. Kaya nga tawag sa akin noon sa Compi, Yayo. Yan ang lalaking version ng Yaya. So yun po, doon ako sa Compi. Pero hindi ko po ginagawa yung regular na ginagawa ng mga tao doon. Bagamating umaga, habang nag-aalaga nga ako ng aking pamangkin, ay akin naman naririnig yung kantahan, yung pagtuturo sa worship center. Pero mabait ang Diyos talaga at alam niya ang dealing sa bawat isa sa atin. Talagang tayo kilala ng Panginoon. Kasi dumating yung time, aking pag-aalaga ng aking pamangkin sa kwarto, dumating yung time, nag-aalagaan ako sa loob ng worship center. Ako'y umuupo na rin, ma-attend na rin ng morning devotion. At yun, doon po nagsimula muli. Muling nagpatuloy, na tinuruan ng Panginoon, hanggang sa na-involve na sa gawain sa Panginoon. Dati po na-assign ako sa, as trainee. Kaya marami kaming ginagawa sa center. Naalala ko nga noon yung kay
Bishop Ricky. Kasi marami kami mga binata noon na nag-full time. Meron kaming prayer meeting ng madaling araw. Tawag nila doon, AUG, Alone Unto God. So mga 4 o'clock, magtitipod kami sa labas ng center, sa basketballan, sa ating court. Doon, ito kami mag-morning devotion. Hanggang sumikat na araw. Pag sikat ng araw, kanya-kanya na kaming linis niyan. So marami rin akong na-assignan dyan. Sa kitchen, sa banyo, walis hagdanan, sa lahat. Akin din naranasan yon as trainee. At talagang salamat sa Panginoon nga. Yun, nagpatuloy. Hanggang sa nabigyan ng pagkakataon ma-assign sa children ministry. Then, sa youth. Kung saan doon ko nga po nakilala si Sister Tata. Kaya tunay, mga kapatid, na yung word sa akin ni Lord sa Isaiah chapter 46 verse 4, tunay. Kasi nung bago ako mag-full time, iniisip ko, anong mangyayari sa buhay ko? Makapangasawa kaya ako? Makapangasawa, ano kaya mangyayari sa akin? Akin kayang maitataguin yung pamilya ko, ganyan-ganyan. Marami akong tanong. Pero nga, yung pinigay sa akin ng Panginoon, yung word ko, sapat na yon para lubos ako magtiwala sa Panginoon. Ginawa ko, si Lord ang bahala sa akin. And true enough, na talagang salamat sa Panginoon. Una-una sa mga manggagawa. Alam nila kung sino sila. Maraming mga manggagawang ginamit ng Panginoon sa akin. Forever grateful ako sa kanila. Hanggang until now. Talaga aking tinetreasure yun. Simula nung ako maging trainee, naging support minister, taga-bitbit ng gitara, taga-bitbit ng envelope, mission report, ganyan. Hanggang sa naging outreach minister, ayun nga po, sa patriarchs kasama din. Salamat sa Panginoon na pagkakatiwalaan humawak na isang gawain. Glory to God. At ngayon po, talagang malaking pasalamat ko sa mga aking napagdaan ng pagsasanay, trainee sa loob ng Comfy. Malaking pakinabang ngayon sa ministry. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa kagandahan ng buhay na tunay na sa ating ang pag-aaral. Ito na yung pinakamasarap at pinakamasayang maglilingkod na mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. At tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi ako po ang tao na hindi mo basta-basta mapapaniwala. Pero salamat sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang salita. Sapat na kanyang salita upang tayo lubusang magtiwala sa Panginoon. Talagang hindi ka karapat-dapat and yet ginawa kang marapat ng Panginoon upang magamit niya sa kanyang gawain. Kaya salamat sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon na kami nakapagbahagi na aming mga naging karanasan sa Panginoon na tunay ito ang buhay, ang maglingkod sa Panginoon. Kaya lahat na pasasalamat, papuri, ay talagang lagi nating babalik kay Lord kasi wala talaga ang Panginoon sa buhay natin, wala kanyang salita, wala tayong lahat. Praise the Lord! Hindi po, maraming salamat po. Maayo buntag, from Bohol, with love. Elmer, so salamat sa ating Panginoon. Nakakatuwa po, higit na lamang po yung mensahe at yung life verse ng ating kapatid na Brother Elmer. Sa mga hindi ho nakakaalam, meron po siyang mga kapatid din ng mga lingkod ho dito sa Comfy. Ang kuya niyo ho niya, si Brother Enol at ang kanya ring kapatid si Brother Eric at ang kanyang ate na Sister Lisa ngayon po ay nasa Amerika na. So salamat. Totoo yung sinasabi po ng ating kapatid na hindi nasasayang yung paglilingkod niya sa ating Panginoon. Doon nga po sa mensahe na ating napakinggan, talagang si Lord hindi nagpapabaya sa ating lahat. Kasi sabi nga ho doon, I am your God and I will take care of you. So, iingatan tayo. At tandaan ho lagi natin, meron tayong Diyos tapat sa pangako. Sabi nga po sa aklat ng Awit 37:25, matanda na ako mulang pagkabata, sa tanang buhay kay walang napabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak ay maging hampas lupa. Ngayon naman po, tanungin naman po natin ang kanyang sister wife. Ayan, purihin po ang Panginoon. Nung una po akong umupo dito, medyo nakakatakot. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot ngayon.
kasi ako na ang magtatanong. Pero mas maganda. Sabi nga po ni Sister Tata, medyo kinakabahan daw siya sa tanong ko kasi pati amoy daw ng kilikili, excuse the word, alam na alam ko. Salamat sa Panginoon, pero hindi ko naman po pakakahirapan. Kaya ang una kong pong tanong kay Sister Tata ay, Sister Tata, kailan ka naging worker? Ayun, thank you Lord. Bago ko po sagutin, alawan niyo po muna akong batiin yung mga kaibigan ko na in-invite ko na i-like yung ating page, yung mga taga-DLC family, ang aking Bonifacio family, at yung mga taga-Kogyo. Nagpapasalamat din ako kay Lord kasi si Mama nakauwi na ng Kogyo. Salamat din po sa mga taga-Kogyo, bagong nayon, na alam kong nanonood ngayon, na may iba't iba rin silang church, but na-invite ko po sila to watch and to like our page po. Ayun, ang tanong po ni Sister Mariby, kailan daw po ako naging manggagawa? Naging manggagawa po ako noong February 14, 2002. Yun po yung araw na nagpakasal ako kay Brother Elmer sa church. Kasi dalawa po yung aming wedding. Isang civil, January 22, tapos February 14. Ganon niya po kamahal, 2 beses niya akong pinakasalan. Ikaw na, o di ba? Thank you, Lord. Sister, ano naman ang kasiguruhan na tinawag ka nga ng Panginoon? Katiyakan. Ayun, thank you, Lord. Katiyakan. Actually po, nagsimula po kami sa youth ministry, tulad nga po na nabanggit ni Brother Elmer. At doon pala kami nagkakilala. Kilala ko na kasi siya dahil worker siya. Ano ba yun? Tanong mo nga ulit. Katiyakan na ikaw yung manggagawa. Kasi hindi naman lahat ng asawa ng manggagawa ay manggagawa at tinawag. Oo so, nga. paano? Yun. Naalala ko kasi, si Brother Romy assign sa amin dati, no? Si Pastor Romy po assign sa youth ministry ng Bagong Nayon. Binigyan niya kami ng 1 linggo para mag-aral ng word, para mag-see kung ano daw po yung life verse namin. Hindi po ako familiar sa Bible that time. Kasi alam niyo naman, pag youth medyo easy-go-lucky, knowing my personality noon po na wala kay Lord. So, nagbasa po ako ng Bible. Tapos, with my best friend, Pichi Velasco, na nasa Hawaii ngayon. Ayun, ang nabigay po sa akin ni Lord na word, sa Acts 1:8 po. Para sigurado po ako, ito-check ko rin po ha. Nakakakaba po pala dito. Nasa na nga ba? Ano nga yun? Tingnan mo, wala tuloy. Sabi po sa Acts 1:8, ano nga yun, Iko? Ayun. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Nung una, hindi ko to alam. Actually, lately lang na tinanggap ko to ng buong puso. Binigyan ako ng konting word ni Pastor Romy. Hindi ko alam kung natatandaan niya yon. Yung sabi niya sa akin, uy, yan ang word mo. May calling ka. So sabi ko, anong calling? So hindi ko alam yon. Pero, yun nga, later on, na-realize ko, nung nakarating na ako dito at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, na mabigat pala yung, yung word na binibigay sa akin ni Lord. Pero all glory and honor belongs to God. Kung nakilala niyo ako noon at sa ngayon, kayo na po ang magpapatotoo kung paano ako binago ni Lord sa kalagayan kong ito. Alam niyo po, mga kapatid, ang story po ng word ni Sister Tata, ayun po yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Yun po yung kanyang bilin sa manggagawa na ihayag ang salita. Kaya napakabigat po ng kanyang calling. Na minsan hindi natin naunawaan na tulad nga nga po na sinabi niya na talagang ang mga calling natin ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Kasi yun yung huling kanyang sinabi ng Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit. So, kung ganun kabigat, ano ba ang ginagawa mo bilang worker? At ano ang pinakamahirap na naranasan mo bilang nag-umpisa na manggagawa? Anong una kong sasagutin? Kasi alam ko na, hindi, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Pero before nun, ano ang ginagawa mo bilang maging manggagawa? Ayun. Before po ako napunta dito, ako po ay nagtatrabaho sa Justice.
under po ng Department of Justice Witness Protection Program. Kami po yung nagpo-provide ng security and intelligence po dun sa mga state witness, sa mga witness po na naaprubahan ng gobyerno para mag-testify dun sa isang case. From there po, 5 years akong working doon. Nag-resign po ako ng January na supposedly hindi naman wala akong idea magpakasal noon kasi may schedule ako for inter-island. At the same time kasi noon, nag-aaral ako ng political science, pero nag-aaral din ako ng HRM para sumakay ng barko. Ganun po klase yung pag-search ko ng aking kahihinatnan in the future. Pero ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Siya ang magdi-decide kahit anong plano mo, kung anong kalooban ni Lord, siya ang matutupad. So from there po, nagpakasal, and una po ako na-assign sa preaching department kay La Sisteria po, panahon ng Daddy Bart. Siguro ilang buwan lang kasi napagalitan ako ng daddy. Natanggal ako sa preaching department kasi bagong-bago pa lang, nag-i-schedule na. Tapos meron akong na-miss na schedule. Ganun po kasi kahigpit noon. Talagang nung may na-miss po akong schedule na bigyan, so napagalitan kami. Hindi ko alam kung natatandaan ni Tita Ria yun. Tapos tinanggal ako doon. From there naman, nalipat po ako sa personal department kay Madir. Hanggang ngayon po, nasa personal department. At ngayon po, ngayong quarantine, nasa technical po kami. Kasama ko yung mga youth. Sila EJ, si Iko, si David, at si Jolly po. Ayun. Iyon ang ginagawa ko. Ano yung isa mahirap? Masaya ka bang naglilingkod sa Diyos? Sobrang saya po. Sobrang challenging ang buhay ng isang worker. Malayong-malayo po sa labas. Naalala ko kasi yung sharing ni Jess, ni Sister Jesusa, shout out kay Brother Boots. Ayun. Naalala ko yung sharing niya na iba-iba pala talaga dito. Iba yung gawain sa mundo, sa gawain sa ministry. Sobrang malayo po. Once you are called, kailangan po andun yung yung ili-left out mo yung pansarili mo. Andun agad yung availability mo, andun agad yung extra miles mo to do the will of God, to finish the ministry according to God's will. So, nung una, mahirap kasi sanay ako ng nakaplano, organized, kailangan masusing pag-aaral sa isang bagay. Knowing me na may sistema din kasi sa military na yun ang train sa amin. So, yun yung naging mahirap. Pero, kung sa mundo, sasabihin mo, ay mahirap maging worker kasi parang walang, actually, sasabihin nga nung una, no cash daw wala daw pera. Pero hindi kasi sa pera nakabata yung buhay natin. Sabi nga ng mga friends ko, ng mga kaibigan ko, hindi daw ako mukhang walang pera. Pero meron naman akong pera. In fairness naman, thank you Lord naman. Sabi lang nila, mas nagagawa ko pa nga daw yung buhay na mas maganda kaysa sa kanila na working sila. Iyon yung kaibahan na bagamat mahirap, yung kagalakan within, inside. Siguro mahirap physical, pero yung blessing ni Lord umaapaw. Talagang hindi po matatawaran tulad nga ng sinabi ni Brother Elmer na hindi kailanman nagkulang si Lord. Kahit pa akala lang nila yun. Pero si Lord yung provisions, grabe. Sobra-sobra talaga. Thank you, Lord. So, purihin ng Panginoon. Yun po yung si Sister Tata na sobra-sobra ang pagpapala bilang manggagawa. Ngayon po tanungin naman natin ang kanyang 2 anak. Di ba po? Alam ko na sila rin ay parang manggagawa na rin. Ngayon tatanungin ko yung 2, ano naman ang palagay nyo? Ano ang palagay nyo? Ano ang kaibahan bilang mga anak ng manggagawa? Di ba? Yung mga experience nyo. Muna, Lucas. Panggilan ka bang anak? Mother Lucas. Ano ang kaibahan mo bilang anak ng manggagawa?
So, natataranta po siya, si Brother JB na lang. Yeah. Mahirap po talaga pag on the spot. Hindi ko sila nabigyan ng tip. So, si Brother JB. Ano po, para sa akin po, malayong malayo po. Kasi po, kahit din po kasi ako na nakita ko po yung kaibahan ko po sa kabataan din po sa labas, tas taga dito na kilala natin si Lord. Kasi parang as youth po, syempre po madaming ganyan, ganito, pero dahil ayun nga, nasa gawain tayo, alam natin kung ano yung tama at mali, parang ganun po. Ayan, purihin ang Panginoon. So, malaki po talaga ang kaibahan. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon, no, extra na rin. Yung anak ko kasi nag-post siya nung kotse nung kanyang kasama sa trabaho, binangga po. So, sobra yung iba ang gawain ng nasa labas at nandito sa loob. Sobra po tayong pagpapala. At alam ko may sasabihin si Brother Lucas. Meron ka bang nais sabihin, batiin, o ano ba ang nasasaloob mo? Sa loobin mo. O, sige, ikaw ba'y masayang naging anak ni Sister Tata? Masaya naman siya. So, Ano ba hilig mo? Ano Brother bang Lucas? ginagawa mo? Paglalayar po, tsaka po paglalaro. Thank you, Lord. Lalair. Oo. So, bilang anak ng Diyos na na-lockdown ngayon, ano ba ang natutunan nyo bilang Mga anak nandito ng lang tayo worker. sa worship center? Sige, si Kuya muna. Sa akin po, yung pag-aaral po ng about po sa music pag nakatenga lang sa bahay. Ayun po. Nagre-review po ako ng kung ano man po yung makita na tungkol sa gitara, ganyan. Para po magkaroon po ng dagdag pong knowledge sa pagtugtog. Ayan, thank you, Lord. Amen. Si Brother Lucas naman. Nag-aaral po kami nila mama ng Bible. Ayan, mas Nanonood po mahirap kami. yung kay Brother Lucas kasi Bible. Nanonood So, dahil po dyan, alam ko na sila po ay nag-aral ng drums at ibang instrumento, kaya alam ko na meron po silang love offering ngayon. So, tawagin na natin sila, no? Kahit nandito na sila, tawagin natin sila para mag-love offering kay Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Hello. Thank you, Lord. So, salamat sa ating Panginoon. So ngayon naman po mga kapatid, yan,
Nako naman po tayo kay Sister Ched. Hello, good morning Jesus, again and again. Magandang umaga po sa atin lahat. Napakabuti ng Panginoon. It is a big privilege to face the whole world. Amen. Ang pangalan ko, the real name is Maria Teresa Bacchiano Bisite. Yan ang tunay ko pangalan. Pero, bininyagan ako ni Sister Wilma na Ched. Kasi hindi niya naisambit na cheat. Cheat ang palayaw ko. Ched, bininyagan niya ako. So, I am from Bacolod. Nag-migrate kami sa Batangas, 1986. 1986, after 5 years, nang nandun ako, boring ang buhay. Pagpalingke at bahay lang. Laba, lahat ginagawa sa bahay. Boring para sa akin yan na wala akong ginagawa para sa Panginoon. Kasi doon sa Bacolod, ang ginagawa ko, social worker sa Social Action Office na yung motivator sa family planning. So, masaya ang buhay ko nung ako'y single pa. So, nung nandito na kami sa Batangas, 5 years, nag-pray ako. Lord, bigyan mo niya naman ako ng community na ikaw ang sinasamba. Kasi hindi ko naramdaman. Kasi may emptiness sa aking puso na hindi, parang iba talaga. Kaya sabi ni Patrick, Ma, seek ye first the kingdom of God. Anong siksik ng sinasabi mo? I am not so familiar with the Bible, but nung nasa Bacolod ako, I have the word from the Lord sa Matthew 25, 44 or 45. Sabi doon, what you have done to the less of my brethren, you have done it to me. Kaya gawa lang ako naggawa para sa mga mahihirap. Yung pagpapakain ng mga children, kinikilo sila kung sila ay underweight. Kaya nagagawa ko yun lahat doon. Kaya nung pumunta ako sa Batangas, boring ang buhay ko. Kaya nung one time, na daanan ko sila Sister Nene at saka Sister Judith at saka Sister, ano nga namatay? Sister Virgin, nagpi-prayer meeting sila sa daan. La sa ilalim ng La Rosa. Okay. Sa daan. Sabi ko, ano bang ginagawa nila? Nag-observe muna ako. Tapos, nag-pray sila, nag-sign of the cross din. Sabi ko, Katolik ko din. Tapos, nung nagkuskus na Sister Nene ng gitara, kumanta na. Pagkanta nila ng may pag-asa kay Jesus, doon na umiyak ako. Talaga, daladalahan ko ang napakabigat ng mundo. Kaya nung kumanta yon, may pag-asa pala kay Jesus. Kaya nung patuloy ako na nag-attend sa prayer meeting, kailangan 2:00 nandun ka na. Kasi si Brother Ernie, very early yun, iiwanan ka nun pag wala kayo. Iwanan ka talaga. Kaya tinitipon ko na dun, may nagingutuan, may nagtutungit, lahat na. Tinitipon ko yung mga tao dun. Sabi ko, mamiha na kayo magtungit pagtapos natin prayer meeting. Kaya ginamit na ako dun ng Panginoon at tunay na patuloy na pag-attend sa prayer meeting. 1:00 pa lang, nandun ako. Kaya siyempre, kailangan step by step bago ka maging worker. Naging coordinator ako. Assistant coordinator ni Sister Essie Malibiran. Andun na sa Amerika. So, dahil nawala na siya dito sa Pilipinas, ako nag-take over ng coordinator. Coordinator ako ng all-over coordinator sa Batangas. So, sabi ko, Lord, paano ko ito magampanan? Ma-interrupt kita ha, para sa kaalaman ng lahat. Sino po ba asawa niyo at may mga anak po ba kayo? Of course naman. Pakilala mo naman. Baka di nila alam. Oo, alam na. Alam nila yan mamaya. Mamaya, malaman nila yan. Hirap palang pigilan ni Sister Ched,
Mamaya. Kaya nang naging coordinator ako, sabi ko, Lord, paano ko magagampanan ito lahat? Sabi niya, sa Revelation 3:8, sabi niya, nalalaman kong iyong mga gawa. Alam ko ang kakaunti ang iyong kakayahan. Ngunit, sinusunod mo ang aking mga turo at naging tapat ka sa akin. Kaya binubuksan ko ang pinto na walang sinuman makapagsasara nito. Sabi ko, pinto, di patuloy at patuloy. At nung one time, si Brother Andy, nagpaturo ako kung paano ako makapunta dito. Sakay sa Bilbitico pa yun? Bilbitico, baba ka ng sukat, sakay ka ng tricycle, papunta sa Kumpi. Basta sabihin mo lang Kumpi, atid ka nun. Alam mo, nung sa probinsya ako, ang kinatatakutan ko pumunta sa Maynila. Kasi alam ko maraming gulo doon. Kaya, pabalik-balik na ako dito sa Kumpi, natutulog kami sa itaas ng office kasi the following day may fellowship. Kaya patuloy na naging worker at alam naman ninyo na ako'y naging asawa ni Brother Manong. Si Brother Manong, kinuha na ni Lord na una pa sa akin. Kasi prayer niya yun eh. Sabi niya, Mama, pag namatay tayong dalawa, una ako. Kasi hindi ko kaya pag ikaw ang mauna. Yan. Anong pantanong mo? Yung anak mo. Mga anak mo, sino ba sila? 3 ang anak ko, pero namatay. Yung mga anak mo, ano pangalan? 3 pala anak mo. 3 anak ko, pero namatay yung babae. Congenital ang sakit noon. 2 years and a half siya namatay. Doon naubos ang aking kayamanan. Kaya, nung nawala lahat, inalis ako ni Lord sa comfort zone niya. Lumipat ako ng Batangas. Kaya, nawala lahat yon. Kaya nag-start kami talaga sa walang-wala. 2 anak ko, si Eman at saka si Patrick. Si Patrick, 5 ang apo ko. Si Eman, 1 lang. Kaya napakabuti po ng Panginoon at patuloy niya pinagpapala ang aking pamilya dahil sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nung nandito na ako, life verse ko. Alam mo. Ano pa pagkatawag sa ni Lord at ano yung life verse niya? Parehas kami ni Brother Elmer. Amen. Brother Elmer, pareho kami ni Brother Elmer sa Isaias. Sa akin sa Isaias 49 verse 6, sabi doon, the Lord said to me, I have a greater task for you, my servant, not only to restore the greatness of the people of Israel, but I will also make you a light so that all the nation will be saved. Kaya yan ang aking life verse. Napakabuti ng Panginoon kasi ang una na task ko ay... Saan lugar ba yan? Unang assignment mo, Manila? Kagad? Oo. Batangas. Yung kagad ang assignment mo? Unang assignment mo, saan ka na-assign? Assignment ko, una, 15 years pa nga. Assignment ko sa prayer meeting. Lahat ng prayer meeting sa Batangas. Okay. Iniikot ko yun. Saan parte ho ng Batangas? Malaki kasi ang Batangas. Sa Katandala, sa ferry. Ay, kunti pala naman ang prayer meeting. Pagkalam ko, na-assign kayo sa Laia, San Juan. San Juan. Na-assign kami doon ni Manong. Ilang taong kayo dyan? 3 years. 3 taon kami na naglilingkod doon sa Panginoon. Napakagaling ni Lord kasi ang layo-layo.
Pero napakabuti na Panginoon kasi maski naglalakad ka, dahil natutuwa ka sa ginagawa mo, hindi mo nararamdaman ang pagod maski sa edad namin. Salamat. Kailan po naging manggagawa si Manong? Ay, 15 years ang prayer ko doon. Naku! Talagang pinagluhod ko talaga sa Panginoon 15 years kasi hindi pa maalis-alis sa Kanya na nagmamanok. Mahilig pala sa manok? Mahilig siya sa manok. Nagsasabong. Nasabong. Pero hindi siya nagsasabong, nag-aalaga lang siya. So, hindi siya makaalis-alis doon, hindi siya makaalis sa sigarilyo. Ngunit nung nag-seminar tayo sa husband and wife doon sa kay Labni, doon niya iniwan ang sigarilyo. Sabi niya, from now on, dyan ka na lang. Kaya nang bumaba tayo doon, nagsigarilyo sa uli, hindi niya na magustuhan ang lasa. Talagang kasi it's a matter of decision, whatever na i-ask natin sa Panginoon, talagang ibibigay niya. Kaya sabi doon sa Psalm 55, verse 22, leave your troubles with the Lord, and He will defend you, and not let the honest people will be defeated. Kaya hindi ako talunan. Maski sa 15 years na panalangin ko, hindi ako talunan. Panalo pa rin si Lord sa akin. Amen, amen. So, salamat. Ano pang tanong? Yan, tatapusin ko lang ako eh. Yan, sige. Baka marami pa. So, sasagutin ko talaga. Yan, okay. So, salamat sa paglilingkod po ninyo mag-asawa. At higit na lamang naabutan ko po kayo ng mga panahon na yon sa Laia, San Juan. So nakakatuwa nga po, higit na lamang po ang ating mga kapatid na ito, Sister Ched at si Brother Manong. Nung ako'y mapunta rin ho doon, makasama ko po sila. Katulad po sinasabi ni Sister Ched, hindi mo po kagad maalis kagad ho ni Brother Manong. Higit na lamang yung pag-aalaga ng mga manok. Kasi yung mga panahon na yun, naabutan ko pa eh. May mga hanggang sa salamat kay Lord sa patuloy na pakikipag-ugnayan at pakikinig ng salita ng Panginoon. Unti-unti at nawala na po yung gawain na hindi maganda para kay Lord sa gawain ng ating kapatid na Brother Manong. So salamat at sa paghihikayat nga po ng ating kapatid Sister Ched na kanyang sister wife, talagang pinagtiyagaan niya yung kanyang brother husband. So yun po yung napakaganda, no? Higit na lamang sa mga mag-asawa na nauna ho kay Lord, higit na yung mga mahal ho natin sa buhay. Katulad na nga lang po ng mensahe kay Brother Tata, di ba? Yung kasing Sister Tata, yung message niya. Naging tata na ako ngayon. Sa chapter 1. Gusto ko lang mong balikan kasi nakakatuwa eh. Yung kasi yung Acts chapter 1, verse 8, ang pinaka-meaning ho kasi noon ay maging witness tayo. Maging witness. Kaya inuna nga po yung Jerusalem eh. So salamat kasi doon nga yung message nyo nga po, no? Yung maging servant kayo ng Panginoon. Maging ilaw o liwanag para sa sangkatauhan. Kasi mahirap na nga po, di ba? Na naglilingkod ka tapos nakikitaan tayo ng kadiliman. Dapat bilang mga lingkod ng Panginoon, liwanag na po yung nakikita ho sa atin. Dala-dala na ho natin si Kristo kasi siya po yung liwanag ng sanlibutan. Sabi nga sa John chapter 8 verse 12. Is the light of the world. So, bilang mga tagapagturo, no, so, salamat po at ang ating mga kapatid na ito ginamit at nung makasama niya nga po ang Manong, marami pong sabihin ho natin na nahikayat, nadala sa mga napupuntahan ho nila ang ating mga kapatid na ito. Salamat at patuloy po na ginagamit ang ating mga kapatid, especially po ngayon, nung mawala na po ang Brother Manong, yung kanya na pong panghanay, nakakatuwa. Kasi talagang si Brother Patrick, so salamat at siya na po ngayon ang kumbaga parabang tagasunod ng kanyang ama na mag-serve na po sa ating Panginoon. Yan. Ano bang blessing kung ang bilang lingkod ang tatanggap niyo po ngayon? Yan. Naku, napakalaki. Kasi sabi nga, light, kailangan maging ilaw ang ina sa tahanan. Una na sinaga ng ilaw ng Panginoon ay ang aking asawa at ang aking mga anak. At saka si
Eman, utay-utay na rin na nakakaano siya, nangangamusta at nagre-respond din siya kung gusto niyang manood sa ating screening. Kaya napakalaki ng pagpapala ito. Kaya kakantahin nila ang unang narinig kong awit sa Panginoon. Si Brother Eman ho ba yan ba yung bunso niyong anak? Sino? Brother Eman? Ano? Bunso niyo po Bunso. anak? Bunso po. So, ang panganay po ng anak niya is si Brother Patrick. Patrick. Si Eman ang bunso. Yeah. So, patuloy po na inihikayat ng ating kapatid, yung kanya pong mga anak. Kasi balita ko, kakanta po yung anak ko ninyo at mga apo. Maglalabo pa rin sila para sa Panginoon. Yan sila. Mga apo ko. Si Aaron. Thank you, Lord. Si At Nicole. good morning po muli. Narito Si Andrea. po kami upang magbigay ng awiting, offering po. Ito po yung pinamagatang may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Inabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Inabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Inabukasan may pag-asa kay Jesus. Inabukasan ay pag-asa kay Jesus. Inabukasan may pag-asa kay Jesus. Thank you. Thank you, Lord. At good morning po muli. Pasalamatan ng Panginoon. Totoo po, nasa Kanya po ang ating kinabukasan. Kaya bilang pong mga kapatid, napakasarap pong paglingkuran ng ating Panginoon. At masasabi ko po, napakasarap na gamitin at tawagin ng Panginoon para sa Kanyang kaharian. Katulad ho namin dito bilang mga lingkod na manggagawa ng community, lagi ho namin nasasabi na hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Patuloy lang ho tayo. Higit na lamang pag-aralan, basahin ang salita ng ating Panginoon na siya lagi nating magiging kalakasan sa pang-araw-araw nating buhay. At lagi ho tayong tumuon sa Kanya. Sabi nga sa Hebreo 12, talata 2, yan, look upon Jesus always. Napakahalaga para sa atin, mga kapatid. Ano man nangyayari, nagaganap, nandyan ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa ating pangwakas. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, napakabuti niyo po. Wala ka pong katulad. Ikaw po ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Kung kami po ay hindi tapat, ikay tapat pa rin, sapagkat ang sa inyo ay hindi nyo itinatakwil. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na probisyon na pinagkakalipara sa amin. Hindi lamang po sa material, sa pinansyal, higit po sa espiritual na pangangailangan. Lord, tinatas ko sa inyo, higitin po aming mga kapatiran na nanonood at mga nakikinig, Panginoon. Lord, patuloy po na ang bawat isa ipangunahan. Lord, i-guide, i-provide, Lord, ang aming mga pangangailangan. Salamat sa pagmamahal po ninyo, Panginoon. Wala ka pong katulad. Higit po sa mga gawain ho namin, Panginoon, ay na Father God, na ang pangyayaring ito, Lord, ng COVID, sa panghala na anak sa Jesus, Lord, alam po namin, ito po ay matatapos na po, Panginoon. Sapagkat kami ay yung pong mga lingkod, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagmamahal niyo, Purihin ka at dakilain sa pangalan ni Jesus.
Amen. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.